balik na yung gana na sa pagkain. So, for today's video po, sagutin natin yung tanong, no? Maraming tanong sa atin na may kita pa ba ngayon sa pag-alaga ng baboy kung masyadong mababa na yung presyo sa mga kilo sa live weight natin. So nga pala, yung live weight natin, kinonfirm ko is 150 sa Cebu. And then yung karkas o yung rasyon dito sa amin is nasa 180 to 170. So hello mga kabagis, magandang hapon. Welcome back to my channel. So ngayong hapon mga kabagis, nagpapakain tayo, no? Okay. Yan, hapunan nila. Kakapurga ko lang yan kaninang tanghali, ngayon kumakain na sila ng hapunan. At yung mga nagtatanong regarding sa ganyan na magana pa rin bang kumain after na napurga. Okay, magana pa naman silang kumain sa mga ganong klaseng instances mga kabagis na walang ganang kumain after na purga. Lagyan nyo lang ng asukal para pinakagat ako. Lagyan mo lang ng asukal mga kabagis yung feeds nila para malasahan nila yung tamis, and then babalik na yung lasa, balik na yung gana na sa pagkain. So for today's video po, sagutin natin yung tanong, no? Maraming tanong sa atin na may kita pa ba ngayon sa pag-alaga ng baboy kung masyadong mababa na yung presyo sa mga kilo sa live weight natin. So nga pala, yung live weight natin, kinonfirm ko is 150 sa Cebu. And then yung karkas o yung rasyon dito sa amin is nasa 180 to 170. So ibigay ko sa inyo yung calculation mga kabagis, ha, sa posibleng kita natin sa ating pag-aalaga ng baboy. But before that, make sure to subscribe mga kabagis sa ating channel para updated tayo palagi kapag may mga ganitong upload tayo. Mga kabagis, yung intention natin dito mga kabagis is to let you know sa update ng pag-alaga ng baboy, most especially sa pagbigay ng mga magandang practices, no? Good practices sa ating mga pag-alaga na sa ating mga baboy. And we make sure na hindi tayo lugi. At the end of the day, ibenta natin sila na meron pa rin tayong profit kahit paano. So, ito sila mga kabagis. Gusto ko lang i-emphasize sa lahat na kapag mag-alaga tayo ng baboy, lalo na sa panahon ngayon, may langaw, no? So pwede pa rin tayong kumikita. Actually, sa pagpalaga ng baboy as a farmer, no, yung mag-raise tayo ng mga ganito livestock, may kita pa naman, may kita pa rin yan. Hindi nga lang ganoon kalaki katulad noon, pero kahit paano may kita pa rin yan mga kabagis. Actually, paliit ng paliit yung kita, pero sa katulad natin na sa tingin natin is ito lang muna yung pagkakakitaan natin, kahit konti, is mag-stick na rin tayo mga kabagis, or i-make sure na rin natin na ginagawa natin yung lahat para at least kahit paano meron pa rin tayong profit at the end of the day, yung pagbenta natin sa ating mga alaga. Now, gusto kong i-highlight yung idea. Teka muna, puno na yung tubig mga kabagis. Ano ko muna to, patayin ko na muna to. Ang hirap matama, maaapakan dyan, mabigat. Yan. So ang gusto kong i-highlight sa atin lahat mga kabagis, na bawat baboy ngayon may kita pa rin yan kapag gawin natin yung lahat yung mga tips natin na ibinigay sa pag-alagaan. We make sure na in 3.5 months, sabihin natin in 3.5 months, na maximize natin yung 90 to 100 kilos na live weight. Okay, so yung live weight ngayon mga kabagis is nasa 150. Sabihin natin na 100 kilos in 3.5 months na pakain natin, so that's 15,000 mga kabagis. So kahit paano 15,000, ang gastos mo sa feeds niya nasa mga 5 to 6,000, and then ang biik mo is
3,000. Sabihin natin 9,000 yung kabuuan na gastos natin sa isang baboy in 3.5 months. Okay? Before natin ibenta yan. Ito yung binigay ko sa inyo mga kabagis, is doable yan, and ito yung pinaka doable na number of kilos na makuha natin in 3.5 months. So 15,000 mga kabagis yung ating posibleng kita. I-minus natin yung sa 9,000, so mayroon tayong 6,000 na natira. And then yung 6,000 na yan mga kabagis, kunan mo yan sa labor kung may labor na ikunin mo, tapos dun sa tubig. So meron pa rin namang konting kita kahit pa paano mga kabagis. So hindi ako maniniwala dyan sa idea na stop muna kasi walang masyadong kita, mas mura ngayon ang baboy. Ang tanong ko is, paano mo malalaman kung wala ba talagang kita kung hindi ka na nag-aalaga? So mag-aalaga pa rin tayo. At maniniwala ako na kapag ka talagang may dugo kang farmer na talagang you're into raising pigs or yung pag-aalaga ng kahit ano, manok or mapalay man yan or kahit ano, sa panahon na down yung ating produkto, hindi solusyon yung pagtigil. Continue pa rin, pero buwasan natin yung ating number of heads. Yun lang, para at least hindi tayo ganun ka walang wala talaga. Kasi naniniwala ako, kung sa baboy ka umangat at sa baboy ka bumagsak, sa baboy ka rin aasenso. Yun, kung yun yung ating prinsipyo mga kabagis, na kapag mura, tigil, tapos dyan pa mag-alaga kapag mahal na, yun, lugi ka talaga dun. Kasi what if may kita pa rin naman kahit pa paano, nawalan ka dun sa opportunity na yun, nawalan ka. Ilang buwan din yun. So yun, sa mga nagtatanong regarding doon, so sasagutin natin nga na mayroon pa rin namang kita kahit pa paano. So gawin lang natin ang the best, and then yung sipag natin sa pag-alaga talaga, i-make sure natin na walang sakit, no? Yung pagpapakain natin, yung lahat ng kailangan ng mga baboy natin ibigay natin. At siya nga pala, nakalimutan ko na ang isa sa mga magandang paraan din na lalaki yung ating mga alaga mga kabagis is yung masarap yung tulog nila araw-araw at sa gabi. So yun mga kabagis, gusto ko lang i-highlight na mas maganda talaga na aside sa pakain, paligo natin ng ginagawa sa kanila, i-make sure natin mga kabagis na masarap yung tulog ng ating mga alaga sa umaga at sa gabi. Especially kapag umaga, kapag mainit yung panahon. Hindi ko lang pala na banggit sa inyo yung bubong pala nito. Napansin nyo, napaka baba lang. Mayroon yung mga sako sa yung mga feeds na naubos nila, para at least hindi direct yung araw sa yero, hindi masyadong mainit. Pero kung wala kayong mga ganong sako, pwede yung mga dahon ng saging, ilagay nyo dyan para maging malamig sila kapag umaga at masyadong matirik yung araw. So i-make sure natin na malamig sila kabagis, kasi yun yung kapag hindi makatulog masyado yung ating mga alaga, hindi sila makapahinga, palagi silang hinihingal. Dyan din yung isa sa dahilan na hindi sila masyadong lumalaki. Kahit anong pakain ang gawin natin dyan, hindi yan talaga lalaki, kasi hindi nakatulog, hindi makapahinga ng maayos. So lagyan ninyo mga kabagis kapag at yung kung mahaba naman masyado yung ninyo, ang purpose ko bakit ko nilagyan yan ng mga sako at kahit ano-ano pa, basta lang hindi siya masyadong mainit, kasi masyadong mababa yung bubong ko. Pero kung mataas naman yung bubong ninyo, maaliwalas, hindi na yan kailangan. Sa mga mababa lang at wala masyadong puno, mainit na lugar. So yun mga kabagis, na-explain ko sa inyo yung tanong na may kita pa ba sa panahon ngayon kung mag-alaga tayo ng baboy. Mayroong kita pa rin yan mga kabagis, hindi yan mawawala yung kita.
lumiliit lang pero hindi yan mawawala. Kahit anong klaseng negosyo, meron pa rin yan, kaso lumiliit siya dahil nga nag-base tayo doon sa mga presyuhan, mga current na mga bilihan, presyuhan ng ating mga inaalagaan. But to the point of saying na stop mo kasi walang kita, hindi ako maniniwala dyan. Meron pa rin yan kahit pa paano, pero kumukunti nga lang. So yun, I hope na sagot ko kayo mga kabagis. And again, I just wanna say thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nasa 15,000 plus na tayo mga kabagis, and we are looking forward for 20,000, no? Hanggang sa ma-reach natin yung pinakamagandang mga ma-achieve natin as a YouTuber, yung may mga channel na ina-achieve natin. Again, thank you so much, and sa mga natuwa at nagkaroon ng sa ating mga alaga, na once daw tinitingnan nila yung mga alaga natin is nakaka-relax daw, na wala yung stress nila, most especially dun sa mga kabagis na nasa ibang bansa na nanonood sa atin. Shout out sa inyong lahat, and mabuhay kayo, mag-ingat kayo palagi mga kabagis. Thank you.